Hi plant people! Good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. And for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo yung bago natin ginawa dito sa garden at ito siya. Ayan, so inayos ko na sila guys and kaya pala namatay yung pinagkatan ko ng dugong guys kasi may mga scales talaga yung pinakapuno niya. So meron pa nga dito guys talagang dinikitan sila ng mga scales sa stem. So ang ginawa ko guys ay pinagganon ko sila tapos inisprayan ko sila ng 7. So try ko lang guys kung mawawala ba yung scales ng 7. So may mga apektado talaga dito. Isa na to guys, oh. Ayan oh, dami niya sa ilalim guys. So hindi na muna ako maghahawak kasi naghugas na ako ng kamay and i-spray ko ulit sila guys after 5 days. Yan, sprayhan ko ulit sila guys ng 7 sa pinakapuno and didiligin ko rin guys para pag nainom nila pwedeng mamatay yung scales kapag nainom na nila yung 7. So try ko lang guys. Di ko pa kasi ito guys na experience dito sa mga succulents ko before na magkaroon sila ng scales. And yun talaga yung problema ko dito sa mga malalaki nating mga Echeverias. Yun yung mga tinamaan. Pati yan guys, oh. Yan, silang 4, meron sila. Kaya pala guys, lumiliit yung rosette nila guys. Kasi meron palang mga scales sa ilalim. So, namamayat pala sila pag maraming insekto doon sa pinaka-stem nila guys. So, buti na lang itong mga iba dito ay wala naman guys. So, hindi ko na sila sineperate kasi wala na talaga akong mapaglagyan. So, gusto ko sana i-separate yung may mga tama ng scales. Kaso lang guys, wala na akong mapaglagyan. Iba ka masira sila lalo. Ayan, ito kasi malaki na talaga to. Ayan. So, matatangkad na sila. Plano ko sana silang i-top cut na lang siguro guys. Kaso lang, baka kasi mamatay na naman. Kasi before kasi nag-top cut ako niya, namatay eh. Pati yung tinap ko guys, yung tinap cut ko, namatay. Kaya, bumili ako ulit ng ganyan, si Mademoiselle. Tapos, yan, 4 sila yung binili ko kay Ma'am Jen before. So, yan, lumaki na sila. Tapos, yung 3 yun, medyo lumiliit. Pero ito talaga yung sobrang lumaki. Yan. Kasi before, may sobrang malaking-malaki talaga ako na ganyan, guys. Kaso lang, yun nga, tinamaan siya ng fungus. So, hindi siya kaya nung detain. So, hindi ko pa alam nun yung tango. So, kailangan pala niya ay systemic fungicide. Kasi kahit na anong spray ko sa kanya guys nung detain ay wala talagang epekto. So, kailangan pala talaga systemic fungicide. So, ayun, ngayon, hindi na sila nagkaka-fungus ng sobra-sobra guys na aagapan ko na sila dahil sa tango. Yan, kapag nakikitaan ko sila guys ng fungus, nangingitim yung mga leaves, ay dinidiligan ko agad sila guys ng tango. So, yun guys, yun yung ginawa ko sa kanila ngayon. Yan, maga ko dito sa garden. So, yan yung ginawa ko. Para naman guys, maging maayos itong area na to. Tapos, yun, dahil pa, na talaga siya guys, nilagyan ko na siya ng tukod. Ayan. So, dito naman na area, yan, inisprayhan ko sila guys kasi, ang dungis nila kasi naglagay ako sa kanila ng mga garden soil, yan. Parang pinaghalo ko yung garden soil and then yung dati pa na bulok na rice hull. So, kinuha ko yung mga lipropa dyan, tapos inulugulugan ko sila ng mga garden soil guys. Kasi ito, alam nyo ba ito, diba sobrang malalim na to. So, ginawa ko kahapon is inaprot ko siya guys. So, tinanggal ko siya, talagang binunot ko. Kaso hirap na hirap ako guys, ibalik siya. Ayan, nabangasan tuloy. Ang ganda pa naman ito. Nabangasan siya, tas nabawasan siya ng leaves. Ayan o. Yan. Pati yun o, nabawasan ng leaves. Kasi, pagkuha ko sa kanya guys, diba ito, isang stem lang yan. So, ang bigat niya sobra, tapos talagang nagwi-wave. So, parang mababali yung dito, kaya nabagsak ko siya. So, yun. Hindi naman kasi ito pwedeng dagdagan ko na lang guys ng garden soil sa top kasi talagang ilalim na talaga siya. Nakabaon talaga yung niya, yung puno. So, ito, hindi ko na rin ginalaw kasi medyo nakaangat-angat pa naman to. So, hindi ko na ginalaw guys. So, dinagdagan ko na lang sila guys ng garden soil sa taas kasi hindi na talaga kaya guys i-uproot pa.
hindi na kayang bubunot-bunutin ko pa sila and then saka ko ibabalik kasi ang bigat na guys ng mga ganito nila oh. Lalo na to, ang bigat talaga. Ito kasi yung inuna ko guys kasi sobrang lalim na talaga niya. So, nagsisi tuloy ako kung bakit ko inaprot pa siya. Sana hinayaan ko na lang. Kaso kasi mas maganda kung may garden soil kasi lalo na paparating na yung summer guys mabilis talaga silang matuyuan kapag rice hull lang talaga yung gamit natin guys. So, okay naman yung rice hull kasi ganyan no. Tingnan nyo guys ang taba-taba. And, ayan. Nabili natin to na hanggang dito lang to guys oh. Pero ngayon tingnan nyo na oh. Yan, tumaba talaga sila sa rice hull na gamit ko sa kanila. Kaso lang, ayun nga, mabilis silang matuyuan. So, dahil paparating na yung summer, nag-add talaga ako ng garden soil sa kanila guys. Kasi nga, mawawalan dito guys ng tubig sa amin. So, mahihirapan ako na magdilig sa kanila sa susunod. Sa tag-init. Ayan. So, yan guys. And, dito pala guys ay niripat ko yung ating, ito na lang kasi guys yung natitira sa akin. Dalawa sila ganito niripat ko. Yung isa ay nandun sa ilalim nitong rock guys. Pero nainitan siya doon. So ito nilagay ko lang dito. Si ano to guys, si Medusa's hair. So ayan o, tingnan nyo, so sobrang tanda niya guys. Ang tangkad na talaga ng stem niya. So dahil nga mabilis siyang matuyuan doon sa kanyang potting mix dati yung rice hull na bulok. So, ano guys, ginawa ko ay nilagyan ko na ng garden soil yan. Pero hindi to guys puro garden soil lang. May ano to, bulok na rice hull and garden soil yung nilagay ko. Ayan. Pinatayo ko talaga siya guys. Ayan. Inangat ko yung puno niya kasi sobrang tangkad na niya. So, para gaganon siya guys. So, dadami ulit yung leaves niyan. Yan. So, dyan ko siya nilagay kasi doon sa baba guys ay ano na, masikip na. So, wala nang mapaglagyan doon. Ayan. Yung isa, nandun sa ilalim kasi kaya hindi ko na mapakita sa inyo. Ang hirap kasi guys pumunta doon. Ang hirap pumunta doon sa likod na yun. So, dito ko na lang sa inyo guys papakita. Ayan. Dito kasi, dito ko siya dinaan. Nilusot ko lang siya dito sa ilalim na to. Yun. Ayan siya guys. Ayan. Tapos yung may mga propagation tayo dyan, no. Ayan. Diba? Ang sikip-sikip na dito guys sa garden ko. Kahit na nasa ilalim, meron pa rin laman. Ayan. Ito, plano ko rin tong ilipat. Ayan. Pero pinag-iisipan ko kung saan ko siya pwedeng mailagay. Kasi, masyado nang nakukulimliman yung mga nandito natin na succulents guys. So, dapat mailipat ko itong mga ito. Ayan, hanapan ko lang sila guys ng area. Pag-isipan ko muna kung saan sila mas magandang ilagay. Ayan, yung Chloe ko dyan guys na cuttings. O ayan, o, tingnan nyo. Taba-taba. Ayan, wala nang bakante dyan guys. So, na lahat na sila nalagyan ko na ng cuttings ng Chloe. Ayan. Grabe, ito yung pinakauna kong cuttings yun. Sumunod yun guys. At saka yun. So, tataba din yung mga yan. Grabe, ang gaganda ng ano guys, mga cuttings ko ng mga Chloe. Sobrang gaganda nung na-stable na sila. And ito guys pala, o, tingnan nyo. Si Exotic. Yan, before kasi, nung nasa white pot pa yan guys, at nandito pa siya sa kabilang patungan, ang natataniman ko yan ay rice hull na bulok and fresh. So, lagi siyang kulubot. Yan, lagi siyang may dry leaves, laging kulubot. Yan si Exotic. Tapos, ginawa ko, nilipat ko siya dyan and nilagyan ko siya ng garden soil. So, ayan, o, tingnan nyo guys, o. O, hindi na siya kulubot at tumaba talaga siya guys. At lumabas yung mga babies niya, o. So, nagustuhan talaga nila yung garden soil na nilagay ko sa kanila. Yun yung observation ko talaga sa kanila guys. Kaya, paunti-unti lahat talaga sila ay nilalagyan ko na ng garden soil. Para hindi sila nagkukulubot, hindi sila madaling ma-dryan ng leaves. And ang pangit din kasi guys kapag mabilis sila ma-dryan ng leaves kasi nababawasan palagi yung leaves nila. So parang pataas lang sila ng pataas. So kumukunti yung leaves. So mas maganda yung talaga, yung layer, yung nagiging layer yung leaves nila, 'di ba? So tapos hindi sila guys nakukulubot. So, yung kasing rice hull and fresh na rice hull na gamit ko dati, maganda siya pero super fast draining talaga siya guys.
Yan, napaka-fast draining niya. So, mabilis siyang matuyuan talaga. Sobra-sobra. Kapag diniligan nyo siya, guys, mababasa yan. Pero, kailangan ulit-ulitin nyo kasi hindi yun siya talagang mababasa sa ilalim. So, ito, kapag diniligan nyo, kapag may garden soil, mas stuck yung water. So, mas makakainom sila ng maayos. So, yun yung isa sa mga observation ko sa kanila, guys, nung nalagyan ko na sila ng garden soil. So, yan guys, sinishare ko lang sa inyo yung ginawa ko dito sa garden para if ever na kayo din, na-experience nyo din yung ganon. So, pwede nyo itry na maglagay kayo ng garden soil. Yan, try nyo lang guys. Wala namang mawawala kung itry nyo sa isang plants nyo. And observe nyo guys kung maganda ba sa kanya o hindi. So, kapag maganda, ayun, pwede nyo silang i-continue. Kasi gano'n naman guys yung ginagawa ko, nag-i-experiment ako palagi sa kanila kung ano yung mas maganda. Kaya naman, ayan, tingnan nyo guys, ang lalaki nila nung nilagyan ko talaga sila ng garden soil. Ayan, ito din tingnan nyo, lumaki na yung ano ko dito, si exotic. Ayan, ay exotic ba? Si cream tea. Ayan, si cream tea. Ayan tingnan nyo, yung pagitan ng leaves nila guys. Ito sila dati. Tapos ngayon, nung na-stable na sila sa garden soil, ayan na Yan. Raisal and then garden soil yung ginamit ko guys. Ito din, sobrang laki na guys. Kaso lang hindi to ma-stress kasi nandun to sa gilid dati. So, hindi siya mainitan ng maayos. So, dahil nilipat ko siya dito, tingnan natin kung ano yung itsura niya kapag nagkaroon ng color yung kanyang mga leaves guys. Ayan ang ganda niya. Si Salmon. Ayan, Salmon yung pangalan niya nung nabili ko kay Ma'am Connie. Ayan, ito si Latte Rose guys. So, gumaganda na yung new leaves niya dito sa top and very, talaga healthy kung titingnan nyo guys. Ayan. So, ayan sila. Ito, medyo nakaka-recover na. So, ayan guys. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye! Yan na yung bagong ayos natin. Pero hindi pa ako guys nakakapagwalis. Sobrang madumi pa rin dito sa baba. Daming dry leaves. Bye guys!